Noong October 18, 2017, dumating na yung 15 Scout Ranger Company, yung company ko, sa tinatawag namin na finish line. So pag sinabi naming finish line, umabot na kami sa lake. Mostly lake yun. Tapos wala na kaming kalaban sa harap sa sector namin. So parang finish line na yun tawag namin doon. So nung gabi ng October 18, 2017, sabi ko sa mga tropa, congrats, umabot tayo sa finish line, siguradong makakauwi na tayo ng buhay. So, nagdasal kami, nagpasalamat, parang naka-fulfill kami, naging part kami ng liberation ng Marawi. So, however, umaga nung October 19, 2017, nag-text sa akin yung mista ko, si Major Ercilia. Siya yung CEO ng 2SRC that time. So sabi niya, Bok, Idol, baka pwede mo akong samahan or tulungan dito sa sektor ko. Which is, naiintindihan ko yung situation niya kasi yung harapin nila na challenge pa is nandun yung building 1010. So, medyo may mga natitira pang mga kalaban, nandun pa yung mga hostages. So, sa akin, hindi ko pwedeng i-let down or hindi pwedeng wala akong gawin para sa mista ko. All throughout ng Marawi Siege, nagtulungan kami. Bok, Idol, supportahan mo ako. After ko makuha to, supportahan din kita. So, naging bigayan, tulungan yung ginawa namin. Nandun din si Major Karandang. So, naramdaman ko sa kanila na naabot ko tong finish line hindi lang dahil sa effort namin, kundi dahil sa effort ng ibang rangers, ibang units, lalo na nandyan yung kasama ko yung mga mista ko. So nung time na nag-request din si Major Ercilia ng support from me sa company ko, para harapin nila yung natitirang sector pa nila, hindi rin ako nagdalawang isip. So sabi ko, Idol, mag-provide ako ng isang platoon. So pwede yan pang checkpoint, pang harang doon, pang blocking. Tapos isang naka-platoon na at anytime pwede natin gamitin pag kinakailangan. So naka-standby na yan sa malapit sa kanila. So that time, habang nagpre-prepare lahat, ina-assess yung situation, lahat ng mga tropa, iba't ibang units, nandyan yung DRC, nandyan yung mga IB, nandyan yung Ranger units, nandyan yung mga SR class. Nung ina-assess namin yung situation, lahat nasa naka-cover. Yung iba nagtatago sa may tangke, yung iba sa may buildings. Kasi napaka-delikado pa ng situation. May mga nawuwundad pa na mga tropa kahit bigla na lang na-i-snipe, bigla na lang nababaril ng mga kalaban. So, hindi pa ganun ka-stable yung situation. Anytime, pwede pang may tamaan sa mga putok ng kalaban na nasa loob ng building 1010. Jeff, paki-explain mo nga ulit ano yung building 1010. At
ilan pa natirang kalaban doon? Meron pa bang ilan pang hostages? So yung building 1010, yan yung isang parang malaking building, parang malaking mosque na malapit sa lake. So pinangalan namin siyang 1010 since sa mapa, yun yung na-assign sa kanya na building number. So yan yung ginawa naming nag-provide kami ng mga numbers ng mga buildings, ng mga bahay para may common knowledge kami na pag sinabi naming building 1010, alam namin na ito yun. So yung building 1010 na yan, although marami ng wasak-wasak na rin yung ibang walls niyan. So may mga butas yan, may mga sa loob niyan madilim, tapos may mga portion diyan na mga parang rooms na nandun yung mga nakalagay nandun yung mga hostage. So Jeff, throughout ba ng yung hostages na yon na sinave mo, actually ikaw nag-save kasama nung mga ISIS Maute ng 5 buwan yung hostages na yon? Yung mga hostages, yan yung dala-dala ng mga kalaban yan from the start, kasi yan yung mga ginagamit nilang, minsan yan yung mga inutusan nilang kumuha ng ganito, lagarin yung mga dodge na mga bombs para pakinabangan pa nila yung laman nun, gumawa ng ganito, maging pwede nilang ipang cover just in case na may fires. So from the start, kasama nila yung mga hostage na yan. Mix yun, di ba? May babae, may bata. Mix yun, di ba? Sir, pwede ko bang sabihin na actually, accordingly, yung mga babae doon ginawang sex slaves. Ayun. So yan. Pwede ka doon sa sir. Nung time na yan, bandang morning ng between mga 10 a.m. to 11 a.m. ng umaga noong October 19, nandun lahat yung mga sundalo sa paligid na naka-cover kasi napakadelikado pa ng lugar. Anytime na lang pwede kang barilin ng kalaban dyan. So may mga nawuwundod pa, may namatay pa dahil hindi namin alam kung kailan at kung sino yung mga pinuputokan ng mga kalaban. So nag-observe lahat that time. So minsan kahit ako nasa likod ng tangke, lumapit sa akin yung tropa ko, si Staff Sergeant Sumalpong. Sabi niya, "Sir, may nakita akong parang tao doon na matandang lalaki pero parang hindi na makalakad." So nung sinilip namin, doon ko rin na confirm na tao nga yun, pero hindi na siya threat kasi parang hinang-hina na. So nag-usap kami ni Sergeant Sumalpong na puntahan natin at kunin natin. So that time, pinuntahan namin. Then doon na rin nung nandun na kami doon sa matandang lalaki, doon na rin dumating yung si Sergeant Zakaria. So tinulungan namin yung matandang lalaki, at nung trinay kong silipin pa yung anong nasa loob ng building 1010 na yan, kasi na-curious din ako kung anong meron pa sa
anong meron sa loob ng building na yan. Nung trinay kong subukan na silipin, just the time na may mga nakita akong bata. So, parang mahirap isipin na kaming mga sundalo, hirap na sa naging situation namin. Kung tutusin, mas maganda pa yung naging buhay ng sundalo doon kasi may mga service support, may mga maayos na pagkain, may mga maayos na tubig. Tapos bigla na lang may pagsilip, may mga bata pa na ano na lang yung pinagdaanan nila all throughout. So, imagine, sa buong duration ng gera, nandyan ang mga hostage na yan, mga bata, mga babae. So, hindi ko lubos may imagine kung ano yung pinagdaanan nila, kung gano'n naging mas mahirap para sa nila. So, that time, actually, wala akong ibang naisip. Parang wala na akong naging pakialam sa lahat. Ang focus ko is ilalabas ko sila. At ayaw ko gusto kong tuldukan ang paghihirap nila. Gusto ko silang iligtas, gusto kong ilabas, gusto kong matapos yung paghihirap nila sa gera na yan. Yun yung naging focus ko at wala na akong pakialam sa kahit anong situation pa yan, kung kahit gaano kadelikado pa yan. May nakita ka bang armado at that time o hostages lang nakita mo? Meron, sir. So, aside sa mga hostage na nakita ko sa loob, nandun din yung mga armado. Puro may mga baril. Hindi ko rin mabilang kung gaano sila karami kasi may mga sumisilip-silip, may mga sumisilip sa door, sa mga pintuan, makita ko yung silhouette nila, makita ko yung silhouette ng baril. So lahat parang nag-aabang. Pero masakit talaga na isipin, nandun din yung mga hostage. Sila na walang kalaban-laban, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. So that time, hindi ko na rin naisip kung ano man yung kung gaano kadelikado yung situation. So basta gusto ko ilabas yung mga hostage. Tuldukan na yung paghihirap nila. At para mabuhay pa sila. Kasi in the first place, wala dapat sila dun. So yun yung nag-trigger sa akin, yun yung nag-force sa akin na magpakita sa mga kalaban, i-expose ko yung sarili ko. Kasi, hindi ko na rin naisip yung kung gaano kadelikado, basta ang gusto ko, ilabas lang yung mga hostage. So, that's the time. Kailangan kong itaas yung kamay ko, pakita sa kalaban. Wala akong baril, wala akong vest, wala akong helmet. Yung baril ko, nakita nila na paano ko binaba. Dahan-dahan na lumalapit sa pwesto nila. So mag-isa ka pumasok? Mag-isa ako, sir. Hindi ka ba pinigilan? Oh, sir. Nung ginagawa ko yan, nung nakita ng mga tropa na binaba ko yung baril ko, nag-attempt si Sergeant Narsolis. Sabi niya sa akin,
dinala niya yung baril ko, yung vest. Sir, sabi niya, isuot mo to. Delikado yan. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko na kailangan yan. Yun. Tinawag din ako ni Major Ursilia. Sabi niya, Idol, huwag ka dyan. Yan. Tapos parang tinatawag niya ako kasi exposed na yung katawan ko that time. Exposed na anytime pwede akong barilin. So sabi ko kay Major Ercilia, Idol, okay lang ako. So pinilit ko pa rin dahan-dahan na lumapit sa pwesto ng mga kalaban. At habang papalapit ako sa pwesto nila, nandun sila, nagumpukan yung mga kalaban, puro armado, ang papayat, yung iba nakaubad na, yung iba sira-sira na yung mga damit. Pero nakita mo yung, nakita ko kung paano pa sila pwedeng makapag-inflict sa mga tropa kung sakaling gugustuhin nila. Hawak nila yung baril nila, sinisigawan ako, minumura ako. Sinisisi nila yung mga sundalo kaya bakit nasira ang Marawi. So, yung iba hindi ko maintindihan yung mga sinasabi kasi hindi ko maintindihan yung language nila. Basta alam ko lahat sila galit sa akin nung time na yan. Dinuduro ako, sinisisi ako, kasalanan nyo to, kasalanan mo to, huwag kang lumapit. Sinabihan akong huwag lumapit pero ang bukang bibig ko lang, gusto kong ilabas yung mga hostage. So, pinakita ko sa kanila na ang intention ko lang mailigtas yung mga hostage kasi hindi dapat sila kasama dito, hindi dapat sila nahihirapan ng ganyan. So, nung dahan-dahan ko na silang nakakausap, tinanong ko pa yung isa doon, nag-offer ako na gamutin yung sugat niya. Sabi niya, huwag kang makialam sa akin, okay lang ako. Kalaban to, Jeff, kalaban. Yung kalaban, sir. Sabi nung kalaban, huwag kang makialam, okay lang ako. Tapos, dahan-dahan pa rin akong lumapit sa kanila until tinanong ko yung isa, anong mga nagpakilala ko tapos nagsabi sila na kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng sinelas, kailangan nila ng flashlight. So, kailangan kong tumawag ulit. So, may tinawagan ako. Sir, mag-request ako ng pagkain, mag-request ako ng tubig, mga sinelas, dito sa harap. Yan. Ba't mo ginagawa yun, Jeff? Dahil yan yung mga kalaban mo ng 5 buwan. So, Yan ang pumatay sa mga tropa natin. Yan ang wounded sa tropa natin. Ba't mo ginagawa yun nun? ang alam ko, kailangan kong ipakita sa kanila na ang intention ko is ilabas yung mga hostage. Hindi ko kailangan makipagmatigasan sa kanila that time. Hindi ko sila kailangan daanin sa away, sa barilan. Gusto ko silang makausap ng maayos kasi alam ko sila yung isa sa mga susi para mailigtas ang mga hostage. Kasi anytime pwede na nila akong barilin doon kung gugustuhin nila. Kasi isang bala ka lang doon Wala kang armas, mag-isa ka. Oh, sir. Lahat sila armado. Anytime, armado, sir. Anytime. Maling galaw ko lang,
pwede na nila akong barilin. So, maling sabihin ko lang na hindi nila magustuhan, pwede na akong matumba agad. So, nagsabi sila na kailangan nila ng pagkain. Nag-request ako ng pagkain, tubig, mga sinelas, kasi hirap na rin sila sa mga rubbles na nung building na yon. Puro nakakatusok na yung mga semento doon. Tapos, nung dumating yung pagkain, that's the time, kasabay ko silang kumain. Nag-biscuit kami, nag-soft drinks kami, yun yung dinala sa harap. ISIS lahat to, Jeff, ah. ISIS lahat. So, ikaw lang mag-isa. Ako Ranger and ISIS. Nung una, ako lang yung mag-isa. Then, nung time na pumayag na sila na maglabas na ng hostage, that's the time na pumayag na rin silang may mga lalapit na sa akin na tropa para tumulong mailabas yung mga hostage. Paano mo sila napapayag na maglabas na ng hostage? Hindi ko hinarap yung galit nila. Galit na galit sila sa akin nung una, pero hindi ko sinabayan kasi anytime pwede na akong barilin doon eh. So hindi ko sinabayan yung galit nila sa akin. Instead, pinaramdam ko na ang intention ko lang that time yung mga hostages. So, kasi kung sasabayan ko yung galit nila, pwede akong barilin agad. So, magkakalapit kayo. Parang kasabay kayong kumain na, di ba? Ng mga ISIS. Actually, parang halos wala nang gap kasi pwede na kaming maghawagan dyan lang sa harap ko mismo. Ganyan. So, yung isang kalaban doon, tinitignan na yung patch ko, tinatanong kung sino ako, anong meaning ng patch na yan. So, doon ko na dahan-dahan na nakakausap ng maayos. Sabi ko, ako si Captain Jeffrey Buada, commander ako ng isang Scout Ranger company na nandyan ngayon. Officer ako. Tapos nandito ako kaharap nyo. So, nag-request din sila sabi nung isa, nag-request pa na akin na lang yung boots mo. Tapos sabi ko, pag gamitin mo tong boots ko, di ako na yung walang gagamitin, kaya ihahanapan ko na lang kayo. So, doon kami nag-request ng mga sinelas, mga sapatos na pwedeng gamitin. Pero kung ikaw naman hinostage nun, national news ka. Kung hinostage ka nila, which is napakadali, ikaw lang mag-isa, wala kang armas. Kung ako i-hostage dun, di ko na naisip yun, sir. Kasi wala akong pakialam sa sarili ko na that time. Wala akong pakialam, i-hostage man ako, barilin man ako. Pakiramdam ko, kung ito na yung ilang segundo ng buhay ko, tatanggapin ko na at least may ginawa ako para sa mga hostage. Kasi mas masakit sa akin na makita yung yung naging sitwasyon nila. At mas masakit sa akin kung wala akong gagawin para iligtas sila. So, yan. Nag-request pa sila na patayin yung umaandar na tangke. Sir, request sir, ipa-off natin yung mga tangke. Request sir, patigilin na yung mga pumuputok sa ibang sektor kasi parang nabibigla pa rin sila every time may naririnig na putok. Tapos may nag-attempt pa na mag-maneuver. So, Na tropa. May nag-attempt na tropa na mag-maneuver. At pinalis ko rin kasi ayaw ng mga kalaban yung mga nakikita nila na ganun.
nag-uusap na nga kami, tapos biglang may mga nag-a-attempt pa na mag-maneuver. So until such time, napapayag ko na silang maglabas ng hostage. Anong feeling mo nun yung napapayag mo na sila? Kasi wala na silang leader nun, di ba? Patay na si Isnilon, patay na si Maute. Yung kausap ko, parang siya yung plano nila na magiging next na parang leader nila. So, yung maputi na payat, tapos yung may sugat, inoperan ko na gamutin, sabi niya, wag mo akong pakialaman, ganyan. So siya yung parang susunod na leader nila. Magbanggit ang pangalan, sir. Sige lang. Para Mokoto yung pangalan. Si Mokoto. Parang siya yung next na magiging leader. So siya yung isa sa mga nakausap ko na. So that time, napapayag ko na silang mailabas yung mga hostage. So, May kondisyon ba sila? wala silang naging kondisyon, basta sabi ko sa nila, papasok ako doon sa loob. Tapos sabi nila, wag ka nang pumasok dyan kasi pag pumasok ka dyan, babarilin ka ng mga kasama namin. Hindi namin sila kontrolado. So yun yung naging situation doon. Kaya sabi ko sa kanila, kunin nyo yung mga hostage sa loob, kayo yung ilapit nyo dito palabas para pagdating dito, sasaluhin namin dito. So dahil So, gagawing mabilis lang yan. So dahil naniwala sila sa'yo, talagang tinulungan ka pa nila maglabas ng hostage? Correct, sir. Tumulong yan sila na ilabas yung mga hostage. Sila yung kumukuha ng mga hostage sa loob. Sila yung nagbubuhat. Then pag malapit na dun sa may labasan, dun na nila ipapasa sa amin. So, that time, ang naisip ko lang, gawing mabilis yung mga actions. So, labas, pasa sa mga tropa, itakbo namin hanggat may mga nailalabas na mga hostage. Bilisan nating tumakbo, kuha ng mga hostage ulit, ilabas. So, Kasi may nag-viral ka na photo na ang dala-dala mo yung bata, di ba? Hostage yung bata na yun, buong 5 months. yung isang nag-viral na hostage na buhat-buhat ko, isa lang yan sa maraming bata na nirescue ng mga sundalo natin that time. So I think nasa 20 plus yun sila. So tinulungan na rin ako ng mga iba't ibang mga tropa sa unit ko, sa 15 SRC, sa ibang units para mag-maximize, mapabilis yung paglabas ng mga hostages. So kasi kung hindi kami tinulungan ng mga kalaban na nakausap ko, sa tingin ko hindi ganun karami yung mailalabas namin. And final stand nila yan, di ba? Yan na yung last stand nila. So sigurado kasama nila sa patayan sana yung mga hostage kung hindi mo nailabas yung hostage. Pag wala kaming ginawang action doon, pag hindi ko ginawa hindi ako nag-attempt na kausapin sila, sa tingin ko hindi na mabubuhay yung mga hostage kasi wala nang pagkakataon para mailabas yung mga yan.